Praise the Lord. Ngayon muna sa mga. Hallelujah. Bakit na kung kaisunan ang surat kainit? Hallelujah. Pero, dahil na kaisunan sa atong pagdalagan sa Ginoo. Balik lang po kung mahumana mo sa inyong mga lihok nila, lingkod na mo sa inyong mga liuranan. Kay para kainin, batin ko kainin pag-kaisunan. Tapang-tapang po sa Ginoo kung matapos ni Tuiga, magutang ka, erdag ko erdag. Freezer. Mahal ka ito sa kung may posible sa Ginoo, umabot ko siya sa 100 plus thousand. Tagal tayo din mga dulo, huwag na mga itong may sunan. Pagtawag sunan kay Karon, ang hangin yung buga, init na. No? Ang kerkuan mga sunan, mura ko turun ke depan. So kita akan lagi punya dari langit punya survive kita ini kantong galangan siapa. Amen. Pastor mga sunan sa inyong mga lipunan, pastor mga sunan. Hallelujah. Mahal patungkol ito mga sunan sa atong wala ay kining happy family Sunday. Okay, wala na mo padala ako pagkaon. Kaya pastoral ko rin ng dam. Ito yan ng dam mga sunan. Kung na ako may pagkaon, kung ay ako. Pero wag mo, hiningan mo, ayaw na mo pagdala. So, hindi na nawa, happy family Sunday. O I hope next na mga adlaw, ang atong family Sunday, pagkakinuha na ito sa gawas. Diba? Sa gawas. Pero kato na sa mga beaches, sa mga beach, init kung kayo mga kaisunan. Asa tadapit mga kaisunan. Ato na sa Greenland. Okay. Okay, mga kaisunan, ang Ginoo magapanalangin, kanatong tanan ang nag-kaisunan. Mag-aampo ka. Our most gracious and Heavenly Father, we thank you so much. The Holy Spirit, Father, Son, and Holy Spirit, salamat Lord. Hindi kadlaw, ikaw magbiya ka na mo, o maghahatag ka na mo, Ginoo, sa grasya, o ang pagsabot sa mga pulong, labing mahindan. Because the Bible says, all my people are perished because of lack of knowledge. So Lord, Muslim mo lang bakit siya nahimok siya pagulay hangtod imo siya ihugan. Ihugan mo ang mga oras sa mga katawan. Ihugan mo Lord ang mga dalungan kahit bulong. Ang mga pulong, dilipid mo lang ikaw ang sa mga kinabuhi. So Lord, naman po kami, ikaw bless ka ng tanan. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Atong i-diskutan niya itong ilabay nga namin ko magkaisunan. Napatay isa na wala na ito matapos the principles getting baptizing in the Holy Spirit. Di ba ang atong katapusan, mga kaisunan, natin itawag o speak in tongues. Pagsulti mga nila. Samtang nag-search ko mga kaisunan, the topic about speak in tongues, it is a broad topic. Dili na kinahanglan na imo na siyang sultihon sa dili masabtan, kundi samsabtan din nato mga kaisunan. So, human ni atong series mga kaisunan, special na po ini topic about speaking in tongues. Because Christians, believers in Christ, must speak in tongues.
Diba? So, nini naglawa ko mga kaigsunan, we'll talk about what is the purpose of baptism in the Holy Spirit. At madiskutan na itong series na nilabay ng linggo, may tungkol sa the principles, mga prinsipyo, kung saan na makadawat ka sa baptismo sa Balang Espiritu. I hope na nagalo mo. Okay? Okay. Speaking, are you baptized in the Holy Spirit yung Tagbalay? Okay, Sister Lisa, okay. Yamin, Sister, baptized ka sa Holy Spirit yung Tagbalay din? Ay, ka naman, okay. So, mga kaigsunan, sa tingin mo mga topic ng kaigsunan, tinatnan, tulad ni knowledge, diba? Kung nakadagang mga kasibahanan, na di yun mo accept na dapat di mga kaigsunan. Now, let us go to the purpose. At ito's tinungdan, the purpose of baptism in the Holy Ghost, in the Holy Spirit. So, doon ay upat o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 purposes of baptism in the Holy Spirit. 9 yung mga purpose, mga kaisunan. Dapat makipalo kita nini para sa atong pag-alagad sa Diyos, di na mabagslide. Ganong nabagslide ang mga itawag nilang mga pagkukuob, wala sila papatasbihin sa Balang Espiritu. Okay? Nganong namakakang ihapon sila, wala sila papatasbihin sa Balang Espiritu. Nganong tabian ng ihapon sila, wala sila papatasbihin sa Balang Espiritu. So, mga kaigsunan, the purpose atong iskutan kini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang mga purposes about the baptism in the Holy Spirit. Praise God. Hallelujah. First is to promote of intimacy with God. Una sa tanan, ang purpose sa bautismo sa Balang Espiritu o pinigitawag o promotion o intimacy with God. At ito na i-explain mga kaisunan ang masakta na ito pag-ayo kung sa kiniwag sa God. Alam sa mga young people, mga young teens, mati mo. Tanong ko din ito mga kaisunan. Ay mo tanaw sa inyong mga cellphone. Hello? Tanong mo na mga kaisunan. Tanong mo. Kay ang pulong sa Ginoo makahatag kini kaiban sa atong kinabay. Pero sige, pwede diha. Gunay ang pwede mo. Manaalit, gunali. Diba? O, iwag please. Mati mo sa pulong sa Ginoo. Kung kaya na kahit sige ang simbahan, bakit na niya baluan? Bisan pa mahatag ang versikulo, bakit ang versikulo isa sa Ginoo? Wala namang kaigsunan na magbinutan mas malalagad sa Ginoo. Amen. Huwag mo sukuhan. Okay, Romans chapter 8, verse 15. Basahan natin mga kaigsunan. Promotion of intimacy with God. This is the first purpose of baptism in the Holy Spirit. Romans 8:15. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, because you received the spirit of adoption. Okay? Spirit of adoption, by whom we cry, Abba, Father. Then, sa wala ka mo makanawan sa Espiritu sa pagkaulikon, aron mga hadlok na usap ka mo. Hinunuan mo ay nadawat ninyo ang Espiritu sa pagkainanak. Adoption.
In the kingdom of God, you are called adopted sons and daughters. Hello? Amen. Di kita tunay anak sa Ginoo. Isa may itong mahal nito. Stanis Sydney. Diba? Ang atong mahal nito, bisan ko bakas nabuang lang sa imong nanay, di pagawas nimo, mamalikas na kadayon, hindi ka na ko nimo. Ano man? Anak ka sa liwat yugta sa atong mamahan mo si Satanas. So sa diha nga, ipagkamatyan kita ni Jesus, i-adapt ka sa Ginoo. Hello? Okay, padayon ta. Hinuluhan mo na daw ninyo ang Espiritu sa pagkainanan sa dihang na tuaw kita na nangamuyo nga nakaingon Aba, Amahan. Kanay ako kayong kaunukan sa the word Aba. Okay, extend natin yan mag-exo na. Galatians chapter 4, verse 6 to 8. Because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Therefore, you are no longer a slave, but a son, if a son, then heir, o kanang manunod sa ear of God, through Christ. Verse 8, but then, in that, when you did not know God, you serve those which by nature are not God's. Sa diha na wala pa ta mangalagad sa Ginoo, nagsimba kita sa mga Diyos. Ganon. Kay ang ato mamahan dili man ang Diyos. Amen? Kaya atong Diyos yan to, ang atong mamahan mao ang tautan ng Yawa. O na lang usahay, bisag minawat na sa Ginoo, nagalagay na sa Ginoo, usog ti gihapon ta sa kinaraan natong mga sinultihan nga dili na unta na angay natong sultihon. Ano man? Karaan ano to? So karon na kaisunan, the word Abba Father is a term used in the Bible, particularly by Jesus in the writing of Paul, to express an intimate and affectionate relationship with God. Okay, ito lang isa na kasunod. Akin to a child calling their father daddy or papa. While father is more than formal address, whereas Abba conveys a sense of deep trust, closeness, and dependence on God. Because the word Abba from Aramaic language. Ang Biblia gisulat sa tutulo ka mga original na mga language. Sa mga language, okay, there was scholars. First is Hebrew. Second is Aramaic. Okay? And the New Testament was written in Greek. So, ang mga taong Aramaic, mao ka nagkaroon ang Iran. Iran dahil Iran. Dahil dito si Abraham gikan. So, pagkaisunan, the word Abba, isulat ni Jesus, sa panahon ni Jesus, sa panahon ni Paul, to express an intimate, affectionate relationship with God. Kaya lahi pa na, iba ko nanalitan, akong mahal si Doy Doy. Isang kaya, si Budoy. Asa kayo naging doon, mayroon ko niya, o amahan kong Budoy. Niya mayroon nga, Papa, asa may naging doon niya? Papa, diba? Doon kayo, amahan ko. Nag-aay ko sa atong banong sa eskwelahan. Layo, kayo ba? Layo ka ba? Kaya ko para sa eskwelahan. Kaya kung suot kayo ng makaeksunan, wala ibot kasabot sa
Abba, Father. Okay, mga kaigsunan, nag-isipot ka na siya o gitawag ka na siya o intimate o kasuod and affectionate ka na gitawag o pagmapinanggapon nga bulong nga relasyon ikan diha sa Ginoo mga kaigsunan. So the word intimacy sa diha ka nakadawat ka sa baptism in the Holy Spirit, it is to promote, na gitawag kini promotion, to promote intimacy with God. Kaya kanang pulong promotion signifies an employee being elevated to an higher rank. Ang buti pasabot ng promote ka sa taas na ranggo. Gikan sa imong pagkawalay ranggo, nagto sa taas na ranggo, ingon nga anak sa Diyos. Now, because the word intimacy, ang kinipulong intimacy, it is a feeling of closeness, emotional connection, and vulnerability in relationship. Isa na to. Kinipulong intimacy, kanang suot kaayo sa Ginoo. Suot kayo sa imong mamahan. Diba, imong mamahan, yan, ikaw mamahan, naakay, bisag sa imong mamahan, ikaw suot, kundi mo ka dili. Naakoy mamahan, o anak, mga anak, suot kayo. Kung naakoy mamahan, o anak, dili suot, ano man mga kaisunan, wala nila gi-promote ng gitawag o intimacy. Ang pangutana karon, mituo ka na ba sa Ginoo? Mituo na ako. Gidawat na kayo mo si Kristo, ingon ni mong Diyos, sumalabas, gidawat na ako. Ang pangutana karon, suot na ba yun mo kaayo sa Ginoo? Amen. Ano ba? Yes or no? Amen. Amen. Ay kung suot ka, ano mo mga kaigsunan? Doon kayo ka sa mga hatag o mga tawang. Amen. Kung suot kayo ka, doon kayo ka sa mga tawang. Bisag wala ka makahuman na kaigsunan sa imong kurso. Kung nakaisuot ka ayaw na naaliha sa City Hall, makasuot ka trabaho kay suot na mo ba? Diba? Bakit mo maning kinibuya? Ganun mo kaigsunan, ang baptism in the Holy Spirit, mga kaigsunan, ang buti masabot ini, nga musuot ka sa Ginoo, makapasuot ay sa diha na mabatismuhan ka sa balaang Espiritu. Hallelujah. Now, kaigsunan, prioritizing intimacy with God. Luke chapter 7, verse 37 to 38. Ato buhaan o ehemplo ang usa ka babae nga nagdala og perfume. Tibod-tibod sa perfume. Ako man niniwalay pero connection ni sa kuwan ni karon. Luke chapter 7, verse 37 to 38. Og tanawan dihay babae sa lungsod, usa ka makasasala nga sa pagkasayo niya kasi Jesus dito naglingkod tambok sa kananan sa balay sa Pariseo, miadto nga nagdala pahumot nga misulod sa usa ka tibod-tibod nga labas. Verse 38. O nga nagatindog siya sa luyo sa tiilan ni Jesus, ni Jesus, o naghilak. Pati mo kaisunan, mitindog siya sa luyo ni Ginoong Jesus o naghilak. Iyang isukdan ang paghumod sa mga tiil niya, pinaagi sa iyang mga luha. Naghilak siya. Asa ko siya naghilak? Dito pag sa tiilan ni Jesus. Ikaw ko no, doon sa kabata o sa katao, o niya, muhidak siya, diha sa imong tiil. May patasan yung tayo. Diba? Kasi pag-hilap, di mo makaiksunan, hindi mo kayo luha na ang sabon niya na. Sabon na sipon na. Hilap ko. Apang kining pamayhan na makaiksunan, wakit siya.
Wa siya magpamadlong, wala siya huna-huna na ang Ginoo dito iyang gisutan sa pagbumot sa mga tiil niya pinaagi sa iyang luha o gipahiran kini pinaagi sa buhok sa ulo o gihagkan ang iyang mga tiil o kunya gihaplasan kini sa pamumot. Dunay tutulo ka butang aron mahimot ang suod sa Ginoo mga igsoon. Tanong dito sa screen. The Lord desires our pain. The Lord desires our affection. And the Lord desires our gifts. Unsay unang gipangandoy sa Ginoo sa mga kasuhanon, ang iyahang mga nagul. Una mga kaisanan, pain o kasakit. She offered him her tears. Tears represent pain, at times, even despair. Kung bisa binasaya ka na sa mga kaisunan, unang iyang ni-offer ang babae o luha. Ganito ang Jesus. Tungod kay si Jesus nalandoy siya sa imong mga kasakit. Because tears represent pain. Kung mabot mo sa iyong kinabuhi, pagkaisunan, nagkatindi ka ito, mabot mo ang kasakit sa iyong kinabuhi, doon ang Diyos. Amen. Ayaw doon sa bisan kinsa. Amen. Doon sa Diyos, pagkaisunan. Nag-inon ang mga kasulatan, Psalms 56 verse 8, ibutang mo ang akong mga luha sa imong mga botelya. Ang Diyos dunay mga sundanan sa akong mga luha, mga kaigsunan. Mabasa na Psalms 56:8. Kitang tanan dunay mga luha dito, mga kaigsunan. Luha sa kaluon, luha sa kapungot, di ba? Luha sa kalipay, luha pagyan mo kami sa kalipay na. Di ba? Luha sa pagbasol, dagang luha mga kaigsunan. Buti masabot na niabot nimo ang nakong kasakit sa imong kinabuhi. Matur pas balaan kasulatan, Psalms 126 verse 5, sila nagapugas og luha mag-aani og kalipay. Kung punoon sa Ginoo. Apan kung dili siya punoon sa Ginoo, mga kaigsunan, ang iyang luha, mahimo ka lang mag-aani o kapungot o kasuko, mga kaigsunan. Apan diha sa Ginoo, mag-aani o kalipay. Nag-ingon ang balaang kasulatan din sa atong gibasa, silang nakapugas o mga luha, mag-aani o kalipay. Our tears are seeds. So, ang ato rin mga luha, mga kaigsunan, mga seeds, kini mga liso, kini siya. Hello? Mga liso, kini. Sa din ka mo, tulo ang luha nito, tungod sa imong kasakit. Di ba? Lord, whatever you want na Lord, tulo imong luha. Lord, wala ko'y mahimo, Ginoo. Lord, gipulagan ko, Ginoo. Gipulagan ka sa imong uyab. Lord, wala ko'y trabaho, Lord. Ay, Pastor, mingon siya, nagwali siya. I lost everything. I lost my house. I lost my jobs. I lost money. I lost everything. Kaya yun din ang pastor na niya. Brad, God is good. Lost na ganito na, wala na tanimang siya. God is good. Ang ginawa. Bisag na wala ang kasaunan, ang Diyos may. Mawalan ka kwarta, mawalan ka sa mabandi, mawalan ka sa iyong trabaho, basta dili ka mawalan sa Diyos. Okay na siya makaigsunan. Amen? Ay ang Diyos, makaigsunan, is as tears, ang imong mga luha,
liso ka na siya, which will return a harvest of joy. Amen. Tanawa si Jesus, kasi tanawa si David. Sa mga katubang ni Goliath pa kay Sonan, what David saw, he saw a giant. He saw a problem. Diba? Sa atong kinabuhi, atong matanaw ang problem. A giant, ang Goliath. Pero, bakit pa sa malaking kasulatan, si David, hindi siya, I come to you in the name of the Lord. Kaya ko sa ngalan sa Ginoo. Dili ko manit ko sa kong gusto, papan sa ngalan sa Ginoo. Mikuha siya sa bato, kung iyang nilang buyo, mag-iisunan ng bato, o kung niya, miigo, yun diha sa abtang sa maong higanti, o siya nakay. Nakaroon na kayo sa behind the problems, behind the giant, there is a blessing. What was the blessing of David? The blessing of David received after he killed Goliath. 13 years, he became the new king in Israel. Hallelujah. Luyo niya ng maong mga pagsulay sa imong kinabuhi. Luyo niya ng mga problema sa imong kinabuhi. Luyo niya ng mga nagkukang higante sa imong kinabuhi. Sa ngalan sa Ginoo, ako kang bangon. Kung luyo niya na makisunan, maablihan imong blessing sa imong kinabuhi. Isa ko ito nag-post niya sa Facebook. Modeling mapas ko na po kuluntian. Kuluntian ang mga pastor kay ang mga pastor mukhaon ng mga trials. Ito, ang pastor ko mukhaon ng problema, mukhaon ng mga pagsulay, di ba? Awatong kahanong ka muna tayo, kako kinaniya. Di ba, next post na ito at ito din o. Nakakaisunan. Hallelujah. Ang magabukas o kaluha, mag-aani o kalipay. Your tears, your tears are powerful offering of love. Ang imong mga luha, usa kini kadako kayong powerful na offering sa gugma and trust to the Lord, and He will hold and treasure the broken-hearted. Siya, mahigugmaon kaayo niya itong mga dugmok o kasing-kasing. He receives your surrendered pain as an offering of worship. And do not think that worship is only singing happy songs. Your tears anoint Him as Lord when you bring them to Him. Amen. Ang imo di ay luha. Usa kini kadakong offering of worship to the Lord. Hallelujah. Kumawal pa nimo ang kalisod. Ay problema doon sa Ginoo. Mabuti mo problema. Problemahin lang yun. Pero doon sa Ginoo. Anong nung pinapunta sa atong prayer? Yan ang reaction na. May balik ko, I didn't do this. 3 kinds of people in the church or in the world. First is the wealthy people. Second is the rich people. And the third is the poor people. Nabay kalahin na yan, anak ko, kalahin ang reaction na. Poor people is always talking about money. Ang mabuhay, akong inang paghapon dito, nag-ahon eh. Siguro tayo sa kwarta, nabilog dito sa mga pobre. Sa kwarta, saan na ito, kwarta. Poor people speaks always money. Rich people speaks things. Sa akin ito, pagpalit ko na kayutaan, masakyanan, balik ng tulpihan. But wealthy people
Wala kang maghisgot o kwarta, wala maghisgot o butang, siya ganun rin naghisgot o idea. Idea. How to become more wealthy. More discipline. Mga tao, mga wealthy, mga kaisan, mga tao, mga wealthy, mga tao bidisiplina nila kinabuhi. Daghan sila ka idea. Ang ilang kwarta, ibahilo na dito, ibahilo na dito, ibahilo dito. Bisa magigda sila, pagmata nila sa pag-augma, milyon ang ilang kwarta. Talk about others. Amen. So, ayaw sige hisgot ko, bigay ko, luoy ko. Luoy siya ko galingon. Dahil hindi ko nga dako nga tagiya sa tanan ko kang mga kaigsunan. Amen. Praise God. Hallelujah. Mga mga kaigsunan, God is interested our pain. He desires our pain. Secondly, affection. Ang Diyos, mga kaigsunan, aduna siya'y nagkinahanglan siya sa atong mga pagmahal. Affection. Nagkinahanglan siya ng pagbati. Sama sa asawa, nagkinahanglan ng pagmahal siyang bana. Sama sa bana, nagkinahanglan ng pagmahal sa iyang asawa. Amen. Ang bana, pagmata niya sa butang, tuwa siya hinig na manok, niya, palinggo niya, iyang tugwayon, nandun ng hapon, nalimot na siya ng asawa. Napapay sa isawa. Diba? Mga kaigsunan na kinahanglan o pagmahal ang atong Diyos. Amen. Amen. The woman offered her affection, her kisses represent her deepest emotions and desires. Sa dihan na naghilag siya mga kaigsunan, nagluha yun siya dito nila sa mga Ginoo. Dili lang kay kutong siya naghilag, ihaba siya o iyang ihagkan, ihalukan niya ang tiil sa atong Ginoo. Amen. Amen. Halukan niyo ang iyong asawa. Yan na totoo. Halukan niyo ang biyang bisay ng tulukon. Diba? Pakalitan. Asawa mo mo. Diba? Nung kaya, sabi na may toothbrush na. Mas po. Nagkinahanglan ang pagmahal ng Ginoo sa atong Ginoo. Our emotions and expressions of our reaction to people and circumstances. Ang atong emosyon, mga kaigsunan, the kisses represents our deepest emotions and desires. So, ang atong emotion ay the expression of reaction to people and circumstances. Example mga kaigsunan sa akong pagtuon na depression produces emotion. Pero mga tao na depressed, grabe ang ilang emosyon niya. Pwede nang maumpak sila sa tulay, maumpak sila sa litos, mga bumaaw, magpakamatay na lang. Love produces emotion. Atong nahigugma, mag-produce ka ng emotion. Sports produces emotion. Katong nagsunod yun sa away ni Pacquiao. Ikaw po na pamaulan po kang tatawa yung sundan, di ba? Nagumdang mo sa kumugangan si Nanay Tilby. Away ni Pacquiao. Isa kong ikaw lang yun si Pacquiao. Sa namo siya kontra mong ligid ko. Ang pagkaigo yung mga kaigsunan, ligid yun na, niligid yun siya dito sa salon. Mao ka to yung emosyon. Diba? Concerts and artists produce emotions. Ang nanabahin, mga kaigsunan, sa hatong tinaboy, mag-produce ka ng emotion, mga kaigsunan. As believers, we must offer our emotions to the Lord. Mas mayroong emotion mo na sino? Sa mas babae, mihilak siya sa tilan sa atong Ginoo.
mga kaigsunan, o ganyan yan, hagkan ang tilan sa atong Ginoo, mga kaigsunan, all believers must offer emotions to the Lord. The Psalms gives us example after example of those who bring offerings of joy, peace, love, pain to the Lord, and emotions. Salmo 34:18, si Jehovah hadool ni antong dugmok o kasing-kasing. So, nagdugmok o kasing-kasing. Anong kasing-kasing nga, gubak na kaayo, gubak sa mga problema, gubak sa mga kalisod, gubak sa kinabuhi. Di ba? Pero ang Diyos hadool kanimo, hadool ni antong mga tao nga dugmok o kasing-kasing. O magaluwas siya ni antong mahinungsulon sa Espiritu. Hallelujah. So worship the Lord by giving Him your emotion. Wala nyo kayo muna po ng luwa. Sama itong nagwalay sa patay. Wala siya na. Hilap kayo siya na tanan. Nahilap. Turang hilap kayo naman. Namay namatay. Bisa pa kayo mawali, mao kayo mawali. Muhilap pa kayo itong pamilya kayo. Namakyan na sila. Naman kayo sunan, your pain, your affection. Number 3 is your gifts. God desires your gifts. Kung sabay mo ka, saan ka sa Ginoo? Hello? Amen. Praise God. Hallelujah. Ikaw kuno, karon, pagkaisunan, kung sa ikasan nito sa imong minahal sa Ginoo. Diba? Kita ka paagi na matagkasa sa imong pinalaman o minahal. Gifts. We see she brought the Lord on alabaster jar of perfume. Kanang si Jim, kasi katong babae, kinaan nato kang Jesus o usa ka jar. Dili itong perfume nga anak ko alam, usa ka banga o tibot-tibot. Diba? Usa ka tibot-tibot nga perfume. This was an extravagant and sacrificial offering. And she poured on the feet of Jesus. Kung tanawin mo mga kaigsunan, unsay buot ipasabot ning extravagant. The word extravagant is excessive, o sa Bisaya pa, mahalon o naghingapi. Mahalon kaayo ihatag para sa Ginoo. Unsa may maghatag sa Ginoo ang mahalon? Pero nga, sa ihatag sa Ginoo mahalon kayo. Remember, when you give to the Lord, dili siya ang gibasihan ang amount. Kung doon na kay kwartang 10,000 o bisan 1,000, muhatag ka o 500, dili na siya mahal ng presyonan. Nakita ni Jesus ang sa babaeng balo dito, yang ihatag ang iyang katapusan ng sentimo. Katapusan ng sensilyo, katapusan ng sentimo. Kung iyang tawag ang iyang mga disipulo, dali na mo, nakita sa ninyo ka ng babaeng balo diha, nga mihatag siya sa iyang katapusan kwarta. Siya mao'y pinaka-valuable. Siya ang pinaka-dako o banyo sa iyang paghatag sa Diyos. Ang paghatag sa Diyos, wala na magsubay sa kadako. Ang ibasihan niya, ang nahibilin. Nakapagbakay nahibilin. Ang babae maro, wala na sa iyong nahibilin. Mauna siya ay ihigugmas Ginoo. God loveth a cheerful giver. Ang Ginoo na higugma sa mga taong na higugmaon sa paghatag. Amen. Your gifts. Iyan butang sa tilan sa Ginoo.
the cost of perfume, Luke chapter 7:37, the alabaster box of perfume likely containing spikenard would be worth significant around today. It's described as costing us years' wages, which, depending on context and patient, could be estimated $40,000 or $50,000. Ang kantidad ni atong mga kaigsuunan during the time of Jesus sa atong kwarta karon sa mga dolyares, moabot ka to og $40,000 or nga to sa $50,000, even more according to the crowning gem. This is based on the fact one denarius a day's wage was equivalent to about 300 denarii for a year's worth of wages. Kung ikaw doon kay $50,000, i-convert ka na sa piso o ilan na nagkaroon? Dako, milyon ka na siya o kaisunan. Gihulog ka na siya paghandal niya dito ni Jesus. Amen. Mapita ko milyon si Judas ko. Isip-sikan lang niya to. May paligya itong maong pahumok. Kung niya gihatag na to sa mga pobre. Si Jesus milyon. Nag-aalaran na permitin na sa mga pobre. Ano mo muhatag? Di na makaisunan. Ang gikinahanglan sa Diyos, ang tanan mong kasakit, isumbong sa Ginoo. Ang tanan mong pagpamahal o paghigugma, isumbong sa Ginoo. Ang tanan mong mga gifts, kung sa may imong gifts, ihatag sa Ginoo. Amen. Kay matod pa sa mga kasulatan ng atong iskutan ka na din kung saan na ito ang purpose na pagdawat sa bautismo sa dalang Espiritu, promoting intimacy with God. Kini nga itong iskutan, aron ka masuod sa Ginoo. Amen? Aron ka masuod sa Ginoo. At kung dili ka muduol sa Ginoo, di mo musuod sa Ginoo.